Meron pong nagtrending ngayon na balita na merong isang congressman, no, nag-resign. Itong congressman na ito nag-resign and it creates controversy na di umano ito raw congressman na ito ay nag-resign siya bilang congressman dahil umano sa Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, pag-usapan natin ang mga bagong kaganapan sa mundo ng politika at pag-usapan natin always dito sa Donmar TV ang mga kapalpakan. At tayo naman dito ng Donmar TV ay kritisismo tayo sa mga maling gawain ng ating gobyerno. No? Minsan meron namang tama na mga ginagawa, pinupuri natin yan. Yung iba naman, talagang magkikritik tayo kasi maling-mali naman talaga. Okay? Kasi po, meron pong nagtrending ngayon na balita na merong isang congressman, no, nag-resign. Itong congressman na ito nag-resign and it creates controversy na di umano ito raw congressman na ito ay nag-resign siya bilang congressman dahil umano sa issue ng impeachment pressure. So, ibig sabihin ay hinala ng mga tao ay nag-resign ito baka hindi na niya matake ang kaguluhan sa Kongreso. Alam niyo naman natin, dyan sa Kongreso, hati yan At dyan sa Kongreso, para bang hindi na nasusunod yung prinsipyo mo. Kasi kung susundin mo yung prinsipyo mo, wala ka talagang, hindi ka mabibigyan ng yung mga inire-request mong mga projects ng inyong tawag doon, ng inyong constituents sa isang party na nire-representa mo, na may plano kang ganito yung gagawin mo, wala. Magbumukha kang ikaw pa yung may kasalanan kasi sasabihin ng mga constituents mo, ano bang nagawa mo bilang congressman? 'Di ba? You promised us to na ganito, ganyan ang gagawin mo. Kaya nga binoto ka namin kasi naniniwala kami sa kakayanan mo, 'di ba? Pero hindi mo nagampanan, hindi mo nakayanan yung mga pinagsasabi mo at nag-promise ka, 'di ba? Kasi ang hindi maganda sa mga nangyayari sa Kamara o sa House of Representatives, dapat sumunod ka sa mga kung ano ang utos ng majority o yung leader ninyo, dapat susunod ka. Kung sasabihin nila na dapat pipirma tayo dito sa impeachment ni VP Sara, dapat ka talagang pipirma kasi kung hindi ka pipirma, you will be left alone. At lahat kokontrahin ka. Kahit labag sa kalooban nila, pero napipilitan na lang silang magpanggap na they are for impeachment ni VP Sara. So siguro, yan ang sabi ng iba sa comment section at sa lahat ng mga nang intriga dito na nag-resign na lang ang isang congressman na ito. Mamaya ipapakita ko kasi in-interview siya. Nag-resign na lang siya kasi hindi na niya kaya yung pressure Okay, mamaya pag-usapan natin yan. At pag-usapan rin natin ang mga kaalyado ng mga Duterte. Kung mapapansin ninyo, lahat na siguro ng mga unang-una, yung leader ng mga DDS, wala naman tayong dyan, no? Di naman natin yan dinedeny. Ang leader po ng DDS is syempre si Tatay Digong yan. Okay? Kasi si Duterte nga, sinusuportahan. So si Duterte, kinulong nila. Kinulong ng administrasyon na ito. Si Attorney Harry Roque, anong nangyari kay Attorney Harry Roque? Hindi na siya makauwi-uwi dito sa Pilipinas kasi kung uuwi siya dito sa Pilipinas, ikukulong rin siya. Kinasuhan siya ng kinasuhan ng administrasyon na ito. Di ba? Ganyan. Basta kaalyado ka ng mga Duterte, ganyan ang mangyayari sa'yo. Sino pa? Si VP Sara. Pati ang asawa ni VP Sara nadadamay sa kalokohan ng administrasyon na ito. Anong ginawa nila kay VP Sara? They are so desperate ni VP Sara na i-impeach si VP Sara. Kasi sila po'y natatakot na ito ay mananalo sa 2028. Tatlo na. Si Pastor Apollo Kibuloy na ang daming nagmamahal dyan sa taong yan. Dahil sa mga itinutulong niya dito sa mga mahihirap, especially dyan sa Davao. Ano ginawa nila kay Kibuloy? Na alam nilang si Kibuloy ay matalik na kaibigan ni former President Duterte. Kinulong nila.
kung ano-anong mga akusasyon, aligasyon na ibinabato nila kay Pastor Apollo Kibuloy at ikinulong nila while the case is ongoing. Di ba? Bakit ko ba nasabi ito? Na, yan, si Robin Padilla ngayon, plano nilang sampahan na naman ng umuugong ang balita ha, na plano na naman na sampahan nila ng kaso kasi tinulungan raw si Senator Bato de, isa pa yan, si Senator Bato de la Rosa. Isang known kaalyado ni Tatay Digong. Anong ginawa nila? Gagayahin nila yung nangyari kay Tatay Digong. Si Bato. Willing nilang isurrender si Bato doon sa Hague. At itong si Robin Padilla na inakusahan nilang tumulong raw kay Bato para makatakas si Bato at magtago, ay plano na naman nilang kasuhan si Robin Padilla. Okay? At heto pa. Pati itong mga supporters, ito yung delikado ha. Sa sobrang daming problema ng Pilipinas, isa pa yung flood control na yan. Mas inuuna pa nila itong mga supporters ni Duterte na gusto nilang sampahan ng kaso. Itong issue ngayon ni Attorney Harold Respicio. Okay? Na kakasuhan raw nila ng inciting to sedition. Hindi ako marunong sa batas kasi hindi naman tayo lawyer. Mamaya, papanoorin natin yung balita na yan kung meron ba talagang inciting to sedition ng nagawa nitong si Attorney Harold Respicio. Kilala naman natin itong si Attorney Harold Respicio. I-explain natin yan. Kasi kung mapapansin ninyo, no, talagang, sunod-sunod na ang mga hanay ng mga DDS ang mga ipinapakulong nila. Yan ang trabaho ngayon ng administrasyong ito. Ipapakulong ang kumontra sa administrasyon. Ipapakulong nila. Pero yung problema kasi malapit ng tag-ulan ha. Remember, it's May. Last week of May na tayo, no? Last week of May. Pagdating ng June yan, uulan na naman yan. Tiempo na naman ng ulan. Baha na naman yan. Di ba? Sasabihin na naman yan, normal na ang baha. How many years na? Mag-aapat na taon. Taon-taon na lang binabaha sa panahon ni BBM. Hindi pa rin niya nasusolusyonan ang baha. Tapos ngayon, anong nangyari? Kinurakot pa yung flood control na hindi matumbok-tumbok yung mastermind. Di ba? Tapos, yan ang tinututukan nila ngayon. Itong mga pagtugis, pagkaso ng mga kalaban ng mga... Diyan sila nakatutok. Pamumulitika. Kakasuhan yung kumalaban sa administrasyong Marcos. Pero yung mga problema sa flood control, infrastructures natin, sa PhilHealth, sa taas ng kuryente, mga bilihin natin, wala sila nakatutok doon. Nakatutok lang sila sa ayuda, namimigay ng bigas, namimigay ng mga AX, namimigay ng mga kung ano-anong mga ayuda. Hanggang kailan man tayo lilinya? Hanggang kailan man tayo pipila para kumuha ng pera at kumuha ng ayuda at bigas? Umaasa tayo sa gobyerno. Yan po ay hindi gusto ng taong bayan. Yang pamimigay ninyong ayuda. Kasi nagmumukha kaming mahirap niyan. Kahit mahirap tayo, mas lalo nilang ipinamukha sa atin na mahirap talaga tayo na nangangailangan tayo ng ayuda. Nangangailangan tayo ng bigas. Instead na gobyerno kayo, ang dapat na ginagawa ninyo ay iangat ninyo ang buhay ng mamamayang Pilipino. Hindi yung namimigay lang kayo ng ayuda at pera at bigas para sa pagdating ng eleksyon, makakaalala na naman ang mga tao sa inyo na ito yung namigay ng bigas, ito yung namigay ng ayuda, iboto natin ito. Yan ang tandaan natin mga Pilipino sa mga nanonood dito sa Donmar TV. Ang gobyerno na laging namimigay ng ayuda, laging namimigay ng bigas, that means gusto nilang habang buhay tayong ganyan. Habang buhay tayong umaasa sa kanila. They want us to bow to them. Sila lang yung mayaman, tayo mahirap tayo. Ganyan ang gusto nilang mangyari. Wala sa kanila ang malasakit na tayong medyo aangat naman yung buhay natin konti isa-isa. Wala sila niyan. Okay? Kung buong akala ninyo, mga loyalista at mga dilawan na natutuwa kayo na nabibigyan kayo ng mga ayuda at mga pera at mga bigas, kung akala ninyo tuwang-tuwa na kayo dyan, nagkakamali kayo. Kasi pansamantalang panglipas gutom lang yan. But at the end of the day, ayaw nilang maangat konti yung buhay natin. Look at all some of the countries like Japan, New Zealand, at ibang mga progressive countries. Hindi na sila nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Why? Because they are given
na mga magandang buhay, trabaho, sapat na mga, yung kuryente nila, mababa yung presyo, yung libre na yung hospital nila, malalaki yung mga sahod. Yun ang mga nangyayari doon eh. Pero dito sa atin, hinayaan nilang magiging mahirap tayo. Kasi, gusto nila na lagi natin silang i-appreciate. Anong ibig kong sabihin? Gusto nila na lagi tayong umaasa sa kanila. Gusto nila na lagi tayong magpipila na we need the government, we need the government. Yan ang gusto nila. Tapos ngayon, yung taong tunay na nagmamahal sa Pilipino, pinakulong ninyo si Tatay Digong. Kawawa nga eh. May nabalitaan ako kay Tatay Digong. No? Yung mga taga-ICC doon, yung registry doon, mahigpit na raw na minomonitor si Tatay Digong. Mahigpit na raw na minomonitor yung selda niya. Dahil hirap na yung kalagayan ni Tatay Digong. Okay? So, mamaya, pag-usapan natin lahat yung mga binabanggit ko. Paki-like, paki-share muna guys, no? Bago natin ituloy ito. Like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe muna kayo para updated kayo lagi dito. Okay? Subscribe. Ayan. Let's go directly sa our, eto itong usaping dito sa congressman na nag-resign. Bakit nga ba siya nag-resign? Alamin po natin. Okay? Play. Inilahad naman ng isang resigned party list congressman kung bakit ito nagbitiw sa pwesto sa kasagsagan ng isyu ngayon sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Si MJ Mondihar sa report. Kalusugan at pamilya ang dahilan kung bakit raw nag-resign sa pwesto si former one tahanan party list representative Nathaniel Ducado. Ayon kay Ducado, isang buwan niyang pinag-isipan ang kanyang pagbibitiw bilang kongresista. Ngayon linggo lamang inanunsyo sa Kamara ang kanyang resignation kasama ang isa pang party list representative. Pero may kaugnayan kaya sa botohan sa impeachment ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Ako naman, hindi ko tinitignan kasi kung saan kakampi. Tinitignan ko kung ano ang dapat gawin sa problema. So on my end, hindi naman masyado sa akin, but I can say... Okay. Ano ba ito pangalan ni Sir? Alamin po natin. Ang party list representative Nathaniel Udsta. Ngayon linggo lamang inanunsyo sa Kamara ang kanyang resignation kasama ang isa pang party list representative. Pero may kaugnayan kaya sa botohan sa impeachment ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Ako naman, hindi ko tinitignan kasi kung saan kakampi. Ito. Former one tahanan party list representative Congressman Nathaniel Ducado. Okay, siya po yung nag-resign. Ang main reason na sinabi niya ay pamilya at kalusugan. Okay? Pero naniniwala ang iba na meron pang mas malalim na dahilan. Okay? Tinitignan ko kung ano ang dapat gawin sa problema. So on my end, hindi naman masyado sa akin, but I can say na medyo maraming banggaan in some of the people I work with. Isa yan sa mga reason niya bakit nag-resign siya. Kasi magulo. Nagkampihan, ganyan. Alam naman natin, di ba? Parang iiwas ka na lang kasi yung mga kaibigan mo nag-away na sa politika, di ba? Because of their political sides. Natao ng resignation ni Ducado sa kasagsagan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa aming panayam, hindi man niya direktang masabi, ngunit batid namin na may mas malalim na rason sa likod ng resignation nito. I believe na we're done with politics of always protecting self-interest. Kasi kung titignan mo naman, Sir Mike, ang sama na ng state ng country natin, and the reason for that is because of our culture na dapat survival of politicians ang unahin. And I think it's time to really focus on what the country needs. Ayon pa kay Ducado, sa loob ng 10 buwan ay siya ang panglimang kongresista na nagbitiw sa pwesto. Aminado rin ang dating congressman na matindi ngayon ang politika sa Kamara. Well, with that type of fear and that type of feeling, there's only one way to solve it. People have to speak up. If naramdaman nila yon and nakikita nila na hindi na tama, they have to speak up. Kasi as long as we condone it or hayaan natin, hindi magbabago lang. Kung susumahin, umaabot sa 60 kongresista ang hindi bumoto sa impeachment case si VP Sara Duterte. Kabilang dito ang mga bumoto ng no, nag-abstain at absent noong panahon ng botohan. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng balasahan sa mga committee chairmanship sa Kamara. Itinalaga si Northern Samar 2nd District Representative Edwin Ongchuan bilang bagong chair ng Committee on Population and Family Relations. Kapalit ni Southern Leyte 1st District Representative. Kasi marami pong nabalitaan natin. Yung nag-no yung mga hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara, di umano, tinatanggal na sa kanilang mga chairmanship raw. Yan ang balita. Senator Roger Mercado. Muli naman ikinonsidera sa plenaryo ang pagkakahalal kina Mercado at Agusan del Norte 1st District Representative Dale Corvera bilang Vice Chairpersons ng House Committee on Appropriations. Samantala, pumalit kay Laguna 2nd District Representative Emilio Pinalitan na raw ito ang mga taong to. Hernandez si Laguna 3rd District Representative Lorento Amante bilang Chairperson ng Special Committee on Southern Tagalog Development. Sina Congressman Mercado, Hernandez at Corvera ay bumoto ng no sa impeachment ni VP Sara Sila yung nag-vote ng no na tinanggal sila. Duterte. Medyo malaki yun. Although kahit na ang number of support from the previous impeachment increased, 60 is still a big number for people who are showing na ayaw namin sumunod. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal. So, yun po, no? Yan po ang baho ng House of Representatives na hindi nila maitago-tago. Kasi alam mo yan yung baho talaga, lulusot yan.
Namalayan nyo ba? Yung sa bahay ninyo, kapag merong mamatay na daga, kahit tagong-tago na yung daga, ha? Kung saan na tinatago o saan ba na namatay yung daga na hindi makita-kita ninyo pero yung baho talaga, babaho yan. Yan ang nangyari sa House of Representatives. Tinatago nila yung baho nila dyan. Alam ng taong bayan, laganap ang korupsyon dyan. Laganap ang pamumulitika dyan. Marami sa mga congressman dyan, ayaw talagang suportahan yung impeachment na yan pero napipilitan silang sumuporta sa impeachment kasi ganyan na ang kalakaran dyan. Kung hindi ka susuporta, wala ka talagang pera dyan. Walang pera yung constituency, walang budget. Hindi naman nila inaamin yan kasi tinatago nga nila ang kanilang mga kabalastugan dyan sa House of Representatives. Tinatago nila. Pero kahit tinatago nila yan, umaamoy at umaamoy pa rin yung baho nila. Kaya nga, ini-example ko yung daga na namamatay sa inyong bahay, di ba? Hanap kayo ng hanap. Saan ba itong daga na ito? Ang baho-baho. Hindi ko mahanap-hanap. Pero yung baho, umaalis ngaw. Yan ang nangyari sa Kamara. Kayong mga congressman na mga palpak dyan at pasaway, kahit itatago nyo pa yung mga baho nyo dyan, talagang sisingaw at sisingaw yan. Mga gago kayo. Ganyan, no? That's the sad reality of this administration. Wala eh. Mga abusado na sila sa bini-baby-baby ni BBM itong mga taong to eh. Yung mga congressman na yan, bini-baby-baby ni BBM. Kaya kung ano yung utos ni BBM, kung sasabihin ni BBM, gawan niyo ng paraan yan na si BP Sara ay ma-impeach yan. Wala, susunod talaga sila. Susunod talaga yan. Pero dito sa Senado, mahihirapan si BBM na pasunurin yung gusto niya. Kasi may mga prinsipyo yung ibang mga senador. Yung mga majority na yung 13 majority na senators, yun na lang siguro ang matino dito sa gobyernong ito. Sila na lang yung matino. Tapos, unahin ko na lang ito Ay, hindi pala. Kung mapapansin nyo, si Cheese Escudero, isa siya. Hindi ko na lagay itong video ni Cheese Escudero dito eh. Si Cheese Escudero, isa siya sa 13 na ano tawag doon? Na gustong palitan si Soto. Okay? Alam naman natin si Soto. Maka-administrasyon yan, no? Kay BBM yan. Ngayon, itong si Cheese Escudero ngayon, kinasuhan rin nila. Kasi, si Cheese Escudero, parang, dumikit konti dito sa hanay ng mga Duterte senators. Di kinasuhan. Anong sabi ni Senator Aimee? Kapag hindi kayo sasama sa minority, kasi gusto nilang tanggalin si Senator Peter Alad Cayetano bilang Senate President, kasuhan kayo kung hindi kayo sasama sa minority. Tingnan nyo ngayon. Plano na hindi na talaga nagkamali si Senator Aimee. Si Jingo Estrada may kinasuhan na. Kinasuhan na. Some of the senators, i-deal nila yan. Ayaw niyong sumama sa amin? Kung hindi kayo sumama, kakasuhan ko kayo. Kasuhan kayo ng administrasyon. Ganyan ang pananakot nila. Sa ika nga, sabi nila, silent martial law na ang nangyayari ngayon eh. Mismo na si Senator Aimee Marcos ang nagsabi na may umuugong na nagmi-meeting na raw na walang eleksyon sa 2028. Patay tayo dyan. Kasi that is their plan. Ika nga, parang plan B. Plan B ba o plan C na? Kasi yung unang plano nila, i-impeach si BP Sara. Plan A. Plan B. Kapag si BP Sara ay magtagumpay dito, sa plan B nila, dapat file ng impeachment complaint at kasuhan yung SALN. Plan C. Kung hindi uubra doon sa Senado, kung hindi ma-impeach si BP Sara, walang eleksyon sa 2028. Yan ang plan C nila. Desperado na. Kasi kung hindi ma-impeach, meaning to say, tatakbo si VP Sara sa 2028 at alam nilang mananalo. So, in order for VP Sara na hindi mananalo, wala na lang eleksyon. Wala. Plano nilang walang eleksyon. Kasi pwede nilang gawin yan. Actually, sa totoo lang, itong gobyernong ito sa Administrasyong Marcos, pwede nilang gawin. They can always control the COMELEC na sabihin nila, wala mo ng eleksyon sa 2028.
for some reason. Magrarason yan. Tingnan nyo ngayon. Lahat ng kaalyado, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman